Sa gitna ng mabilis at maingay na ritmo ng buhay sa lungsod, minsan kailangan natin tumakas kahit ilang araw lang upang muling maramdaman ang katahimikan at kagandahan ng mundo. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng plano habang nasa Dasmariñas, Cavite. Tara, secure tayo. Ilang araw lang nasa eroplano na kami patungo sa isang islang puno ng hiwaga at ganda. Hindi namin alam na ang simpleng lakad ay magiging isang kwentong babalik-balikan paulit-ulit. Kaya tara, samahan nyo kami sa biyahe ni Ho. Tara na ho! Yo, what's up for today's video sa biyahe ni Ho? Naisipan nga ho namin mag-travel patungong Negros Island at tumawid papuntang Siquijor. At bukod dyan, may mga dahilan din ang pagpunta namin sa Negros. Malalaman nyo sa mga parating naming vlog. Pero syempre, bago magsimula ang aming biyahe, hindi mawawala dyan ang pagdarasal para may gabay tayo sa lahat ng oras. Kadalasan sa mga biyahe namin, ang gamit namin ay motor at sasakyan para marating ang isang lugar. Pero sa pagkakataong ito ay nagpabook kami ng ticket para makasakay naman ng eroplano papuntang Bacolod. Grabe, iba pala talaga kapag nasa eroplano ka at tinitingnan mo yung ulap sa ibaba. Ang sarap sa feeling, parang ang soft nila. Tapos ang peaceful lang ng bike. Kahit maiksi ang flight, sulit na sulit kasi ang ganda ng view, parang instant stress reliever. Habang nasa taas ng langit, pinagmamasdan ko ang mga ulap sa ibaba at na-realize ko kung gaano kalayo ang narating ko. Hindi lang sa biyahe, kundi sa buhay. Ang tanawin ay parang paalaala na kahit minsan bumabagsak tayo, kaya rin natin lumipad muli. At ito na nga, at nakarating na kami sa Bacolod at madilim na nakalabas kami ng airport ng Silay. At dahil nasa Bacolod na tayo, dapat ganito na ang tono ng pananalita natin. Grabe kalamig dito sa Bacolod ah. Ito na siguro siya oh, gablink-blink yung sasakyan oh. Pero pag init-init na siya oh. Ay wala pa pala. Kala ko siya na yun. At ito na nga, dumating na ang aming sundo. Shoutout pala sa aming mabuting kaibigan na si Jason Santiago. Subscribe ho kayo sa kanilang YouTube channel na Sons of Layman. Maganda ho ang mga kanta nila. At dahil hapunan na at gutom na rin, ay minabuti namin kumain muna bago mag-travel papuntang baryo ng Guadalupe sa San Carlos City. At napili namin kainan ang sikat na Aidas Chicken sa Bacolod. Welcome sa Aidas Inasal sa Bacolod. Clear na. Pagkatapos kumain ay agad kaming nag-travel ng 2 hours papuntang baryo Guadalupe. At doon kami tutuloy at magpapahinga saglit bago mag-travel papuntang Siquijor. Kami, Uy, Salamat ah. Ano mo ah? Sabado. Yan, maulan. Dumating kami rito. Grabe. Maya gala kami sa Siquijor. Yun. Mga 11:30 ng gabi ay dumating kami ng baryo. At nagpahinga muna kami saglit at syempre kamustahan at kwentuhan sa mga kamag-anak. At ang usapan pagpatak ng 3 AM ng madaling araw ay magsisimula na kami mag-travel papuntang port ng Dumaguete para tumawid naman ng island ng Siquijor. Isang maulan nga ang biyahe namin papuntang Dumaguete port. Pero ayon sa isa naming kasama na nag-aantay sa Dumaguete ay hindi naman naulan doon. Bali nag-rent kami ng 2 motor sa Easy Rent San Carlos. Shoutout ho sa inyo at salamat sa tiwala nyo sa amin para may magamit kami papuntang Dumaguete. At dahil 3 to 4 hours ang biyahe ng motor depende sa takbo papuntang Dumaguete Port ay sinimulan na namin magbiyahe kahit madilim at maulan ang biyahe. Pero ang daan naman dito ay maganda at sementado kaya goods pa rin. At dito nga ay naisipan namin mag-almusal para mainitan ang aming tiyan dahil sa maulan na biyahe at pampawala din ng antok. Yo, shout out. Follow nyo si, Pobreng Pobre. Pobre brother. At inabot kami ng liwanag sa aming biyahe at ang kagandahan ay wala ng ulan. At sa parting ito ay huminto kami saglit para makita ang isla naman ng Cebu, katapat na pala namin. Yan ay dulo ng Cebu. Sa kabila yan, yung Oslo. Tapos ang pupuntahan namin at ito na nga at nakarating na kami ng Dumaguete Port at nandyan na rin ang isa nating mga kasama sa trip. Wala pa tulog. Andito, gutom na kayo? Yan yung kakainin natin. Yung kanin. Puso. Puso ba? Doon na lang no, sa barko. At kumuha na agad kami ng tickets para makasakay na sa barko. At ang pamasahe ay depende sa barko na gusto nyong sakyan. Ang pinili namin ay ang mabilis na biyahe. Kaya ang pamasahe namin ay 310 pesos plus terminal fee na 15 pesos. At ito na ang pinakaantay kong parte ng biyahe namin, ang pagsakay sa barko. Dahil challenge ito para sa akin.
dahil ito ang pinakaayaw kong sakyan talaga. Pero sabi nga nila na susuka pero hindi susuko para sa biyahe ni Ho. Kailangan labanan ng hilo sa pagsakay ng barko. After 45 minutes na travel sa barko ay narating na nga ng biyahe ni Ho ang lugar ng Siquijor. Ang paglalakbay ay palagi may hatid na saya. Ganito mismo ang simula ng aming adventure. Ang una namin ginawa pag-apak namin ng Siquijor ay nag-rent agad kami ng 3 motor para mapuntahan namin ang gusto naming mapuntahan. Sa mga nagtatanong kung magkano ang rent namin sa motor ay depende yon sa unit na gusto nyong kunin. Tulad ng kinuha namin sa halagang 400 pesos ay may Yamaha Pasio ka na. Good for 24 hours na yon. At dito na nagsimula ang aming adventure sa Siquijor. Paglapag pa lang namin sa isla, hindi na namin pinalampas ang pagkakataong bumisita sa sikat na Welcome Siquijor Landmark. Ang pamilyar na spot na kadalasang unang background ng bawat turistang tumutungtong sa isla. At habang nakatayo kami ron, ramdam namin agad ang presensya ng probinsya, ang sariwang hangin, ang kalmadong paligid at ang ngiting bungad ng mga lokal. Isa itong simpleng welcome sign, pero para sa bawat biyaherong tulad namin, simbolo ito na nandito kami at magsisimula ang kwentong Siquijor. Ikalawang hinto namin ang maputing paraiso ng Paliton Beach. Mula doon ay tinahak namin ang daan papuntang Paliton Beach, isa sa pinakakilalang beach sa isla, at hindi ako nagulat kung bakit. Pagdating pa lang sinalubong kami ng malapulbos na buhangin at napakalinis sa dagat na halos salamin sa linaw. Ang kulay turkesa nitong tubig ay tila kumikislap sa ilalim ng araw at ang mga puno na nakailera sa dalampasigan ay nagbibigay ng perpektong tanawin na pang postcard. Isa sa na-enjoy namin dito sa Paliton Beach ay ang pagsakay sa giant swing nila. Tapos may human drone silang tinatawag. Kaya ang iba sa amin ay sinubukan nito. Sa halagang 50 pesos ay may experience mo na ang swing na may human drone at ali picture na rin sa giant swing. At syempre hindi mawawala dyan ang swimming para malaman kung parehas sa dingbang maalat ang dagat ng Siquijor. Sa mga nagtatanong kung magkano ang entrance dito ay 20 pesos lang para sa environmental fee. Yun, dito pa rin kami sa Paliton Beach. Yan. So sinubukan namin yung giant swing nila rito. Yan, nag-enjoy naman. So sinubukan ni Kuya Arnel, sinubukan din ng asawa ko kanina. Yan, enjoy, ang ganda rito. Yan yung iba kaya, gusto pa sumubok. Yan. Shoutout pala kay Kuya, ano pangalan niya? Edmar. Yun, shoutout kay Kuya Edmar, galing. Parang human drone yun. Ganun din kay Kuya. Pangalan ni Kuya? PJ, yun Kaya PJ, shoutout to. Yun At pagkatapos namin mag-enjoy sa Paliton Beach ay umusad naman kami para sa ikatlong destinasyon, ang matapang na tanawin ng Pitogo Cliff. Yo, so nandito kami ngayon sa Pitogo Cliff. So ito yung pinagmamalaki nila dito. Kita nyo ba yan? Karamihan dyan tumatalon. Tapos yun, meron pang talunan din sa baba. Ayan sila Ang ganda rito. Dito yung pwede tumalon. Yun na nga, Ayan. sumunod namin pinuntahan ang Pitogo Cliff, isa sa mga spot na nagbibigay ng kakaibang thrill. Hindi ko may paliwanag kung gaano kaganda ang lugar na ito. Isang mataas na bangin na nakaharap sa malawak na mala-asul na karagatan. Habang nakasilip kami sa gilid ng bangin, dama namin ang lakas ng hangin at ang pagtalbog ng mga alon sa bato para itong tanawing pintado ng kalikasan. Brutal ngunit maganda. Nakakatakot ngunit nakakahumaling. At syempre hindi rin namin palalampasin ang maligo dito at baka iba ang alat dito kaysa sa nauna naming napuntahan. At nandyan na rin ang subukan naming tumalon kahit sa mababang talunan lang. Ang Pitogo Cliff ang isa sa pinakanagustuhan kong lugar dito sa Siquijor. Bukod sa maganda na ay masusubukan pa ang lakas ng loob mo. Sa mga nagtatanong kung magkano ang entrance dito ay 30 pesos lang. Sa halagang yan, ang kapalit ay ang ganda ng kalikasan. Pagkatapos mag-enjoy sa makapigil hinigang Pitogo Cliff ay magtungo naman tayo sa huling himpil, ang engkantadong Cambugahay Falls. Hindi kompleto ang isang Siquijor trip kung hindi bibisita sa Cambugahay Falls, ang huling destinasyon namin at marahil ang pinakamahiwaga. Ang 3 baitang ng talon ay tila ginawa para sa pahinga at aliw. Ang tubig ay malamig, kulay berde, asul at napakalinaw. Ang tunog ng rumaragasang tubig ay tila musika na nagbibigay ng kapayapaan sa pagod na katawan. Ang kinaliwan nila dito ay may rope swing at ang bawat talon ng mga turista ay may kasamang halakhak na para bang sumasabay sa agos ng tubig. Sa gitna ng ganda ng Cambugahay Falls, nararamdaman namin para bang bumabalik kami sa pagiging bata.
malaya, masaya at walang iniintindi. Ang isa sa sinilip namin dito, ang sikat na Perry Walk. Dito kami ngayon sa Kambugahay Falls, yung sikat dito na Perry Walk. Ayan. Yan. Ayan, may mga sumusubok pa. Ito ang Perry Walk na sinasabi nila dito sa island ng Siquijor. Yan, isa sa binisita namin. Yan yung mga biyahe niya. At sa mga nagtatanong kung magkano ba ang entrance sa Kambugahay Falls, ay 50 pesos lang at may enjoy mo na ang mahihiwaga nilang falls dito. So yan ang biyaheng Siquijor namin. At kung umabot ka sa bidyong ito ay maraming salamat sa iyo. Kita-kits tayo sa biyaheng Dumaguete namin. Sa mga pupunta dito, for sure na mag-enjoy kayo. So mag-iingat kayo palagi sa inyong mga biyahe. For more biyahe, just follow us sa Biyahe ni Ho. And don't forget to subscribe sa aming YouTube channel na Biyahe ni Ho for more. God bless. Bye! Gasolina at sigla, apoy sa makina, patuloy ang takbo.